Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa bawat gamit, agimat man o anting-anting, may dalawang anyo ng kapangyarihan, ang nakikita at ang nakatago. Ang medalyon ng 7 Arkangheles ay hindi basta simbolo lamang ng pananampalataya. Ayon sa matatandang antingero, ito raw ay parang pintuan na kapag isinara, tahimik. Ngunit kapag nabuksan, nagbubunyag ng mga lihim na hindi basta ibinibigay sa kahit kanino. May 5 kakayahan ang medalyon na ito na bihirang banggitin. Hindi dahil bawal, kundi dahil hindi lahat ay handang umunawa. Ito ang top 5 na lihim na kakayahan ng medalyon ng 7 Arkangheles ayon sa mga lumang kwento at bulong ng mga nakakaalam. Number 1. Ang di nakikitang kalasag. Hindi lahat ng proteksyon ay parang bakal o apoy. Ang unang lihim ng medalyon ay ang kakayahan nitong lumikha ng di nakikitang kalasag. Kapag ang nagsusuot ay nasa paganib, gaya ng aksidente, bala, kutsilyo, o masamang balak, ang 7 Arkanghel ay sabay-sabay na kumikilos. Ayon sa mga matatandang antingero, hindi nito hinaharang ang panganib, kundi iniilag. Ang bala ay lilihis, ang kutsilyo ay dudulas, ang paa ay hindi tutuloy sa maling hakbang. Kaya may mga taong nagsasabing swerte lang, pero ang mga antingero ay ngingiti lamang dahil alam nila ang totoo. Number 2. Ang babala bago ang kapahamakan. Ang ikalawang lihim ay mas tahimik, ngunit mas mahalaga. Ang babala. Ang medalyon daw ay umiinit, bumibigat, o parang humihigpit sa dibdib kapag may paparating na panganib. Minsan panaginip, minsan kaba, minsan bigla ang pag-ayaw sa isang lugar. Ito raw ang bulong ni Gabriel at Uriel, mga arkanghel ng mensahe at liwanag. Hindi kanila pipilitin, pero bibigyan kanila ng pagkakataong umiwas. Ang makikinig ay mabubuhay. Ang magwawalang bahala ay matututo sa masakit na paraan. Number 3. Ang takot ng kalaban. Hindi lahat ng laban ay kailangan ng suntok o bala. Ang ikatlong lihim ng medalyon ay ang pagpapahina ng loob ng kalaban. Kapag ang nagsusuot ay may dalisay na intensyon, ang mga masasamang loob ay biglang nagdadalawang isip, nanginginig, o napapaurong. Sabi nga sa mga kwento, nararamdaman ng mga masasamang tao ang presensya ni San Miguel. Parang may matang nakatitig sa kanila. Kaya may mga magnanakaw na biglang tatakbo, may umaatras, at may sumusuko nang hindi alam kung bakit. Number 4. Paghilom ng loob at isip. Hindi lang katawan ang pinoprotektahan ng 7 Arkangheles. Ang ika-4 na lihim ay pagpapagaling ng loob. Sa mga taong wasak ang loob, puno ng galit, o nilalamo ng takot, unti-unting gumagaan ang pakiramdam kapag suot ang medalyon. Ito ang gawain ni Raphael, Chamuel at Zadkiel, mga arkanghel ng paggaling, kapayapaan at awa. Hindi instant, hindi parang mahika sa pelikula, kundi dahan-dahan, parang sugat na araw-araw nililinis hanggang tuluyang magsara. Number 5. Ang paggising ng pananampalataya.
Ang huling lihim ang pinakamapanganib at pinakamakapangyarihan. Ang medalyon ng 7 arkangheles ay hindi gumagana kung walang pananampalataya. Pero kapag ka ang pananampalataya ay nagising, ang tao mismo ang nagbabago. Nagiging maingat, nagiging matatag, nagiging makatao. Hindi dahil sa takot, kundi alam niya na may gabay siyang kasama. At dito ang tunay na nagiging buhay ang medalyon. Hindi bilang anting-anting, kundi bilang paalala na hindi siya nag-iisa. Sa dulo ng kwento, laging sinasabi ng mga matatandang antingero, hindi ang medalyon ang makapangyarihan, kundi ang taong nagsusuot ang tunay na sisidla ng lakas. Ang medalyon ng 7 arkangheles ay gabay, kalasag at paalala. Pero kung gagamitin sa kasamaan, tatahimik ito. Kung gagamitin sa kabutihan, saka lamang ito kikislap. At hanggang ngayon, sa bawat kumikinang na medalyon, may 7 matang nagbabantay. Hindi para manakot, kundi para umakay sa liwanag. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.